Dagdag pasanin na naman kay Juan ang nakaambang pagtataas ng singil sa kuryente, kaya para alamin ang ginagawa ng Energy Regulatory Commission, makakausap po natin sa linya ng telepono si ERC Executive Director Attorney Francis Juan. Magandang gabi po sa inyo, Director. Magandang gabi naman din po. Sir, ano na po ang resulta ng pag-uusap ng Meralco at ng ERC kaugnay dito nga sa pag-uunti-unti nung dagdag na singil sa kuryente? Pinayagan nga po ng ERC yung pag-utay-utay na pagsingil ng Meralco doon sa naging pagtaas sa kanyang generation charge. At ito'y gagawin niya sa loob ng 3 buwan. Attorney, may natanggap po kaming ulat na yung huling tranche ng increase ay meron pong kasamang interest dahil daw po hindi nga isang bugso ang pagtataas ng singil sa kuryente. Can you confirm this with us? Yun po ay isa sa mga panukala din ng Meralco na kung sila ay mag-utay-utay sa kanilang sila din po ay payagang makasingil ng interes doon sa kanilang ipaluluwal na pera. Para saan po yun, sir? Ang ERC po, doon sa kanyang pagpayag kanina, ay hindi kasama dito yung pagpayag doon sa pangungulekta ng Meralco ng interes. So, ibig po sabihin, hindi po kasama yung interest na yon. Ayon sa Meralco po, para saan daw po ba itong kanilang petisyon na magkaroon ng interest? Kung sila po kasi ang magpapaluwal dahil hindi nila makukolekta mula sa kanilang consumer, yung kabuang dapat nilang ibayad sa kanilang mga suppliers, sila po ang magpapaluwal dito. At kung sila po ang magpapaluwal, kinakailangan nilang kumita din doon sa cost of money na dapat ay ipaluwal nila sa kanilang mga suppliers. Executive Director Juan, marami po ang ating mga kababayang umaangal dahil napakalaki po nitong magiging dagdag singil. Hindi po ba posible na mabawasan po yung magiging increase sa singil sa kuryente? Ito na po ang ginawa nga ng komisyon na pinayagan niya ang pag-utay-utay nang sa ganon, sa halip na yung kabuuang 3 piso at 44 na sentimong pagtaas ang maiimplementa ng Meralco, ito po ang kanyang generation charge ay maitataas na lamang niya ng 2 piso per mula doon sa kanyang singil ng nakaraang buwan. Sir, ang dahilan po ng Meralco ay dahil sa maintenance shutdown ng Malampaya. Ibig po bang sabihin nito pag nagawa na po uli yung Malampaya plant ay mababawasan po ang singil sa kuryente ng Meralco? Opo, ito po ay inaasahan natin na kung sa sandaling matapos na ang maintenance, babalik na po sa normal yung operasyon ng mga natural gas plants natin, bababa na ang kanilang singil sa kuryente sa Meralco, at bababa na rin po ang singilan sa wholesale electricity spot market. Sir, this is a maintenance shutdown. That means this was scheduled, sir? Opo, ito po ay na-schedule, bagamat yung schedule niya ay naantala ng ilang araw. So was there any way that we could have foreseen this shortage because this is a scheduled maintenance shutdown, and was there any way that ERC could have done something to provide energy for this shortage that for the time that the plant will be closed? Noong pa pong Oktubre ay nakikipag-dialogo na ang komisyon sa Meralco dahil nga po dito sa inaasahang pagtaas sa singilan sa kuryente ng Nobyembre sa taong magkakaroon ng shutdown ng Malampaya. At nagkaroon po ng initial na steps na ginawa din ang komisyon. Isa dito yung pagpayag niya na makabili ang Meralco ng kuryente mula sa Therma Mobile. At dahil dito ay nabawasan ng bahagya yung kinakailangang bilhin ng Meralco mula sa merkado. Sir, Meralco lang po ba ang apektado nito? Meron pa rin po bang ibang mga kumpanya ng kuryente na kumukuha mula sa Malampaya Power Plant? Mayroon pa rin pong mga ibang mga utilities na maaaring maapektuhan ng pagtataas dahil sila po ay bumibili din sa WESM. Subalit sa Meralco po, bukod sa pagtaas kasi ng presyuhan sa WESM, nagtaas din yung presyo nung kuryenteng kinukuha niya mula sa mga plantang kakontrata niya na tumatakbo naman ng natural gas. Okay, maraming salamat po sa inyo at magandang gabi, ERC Executive Director Attorney Francis Juan. Magandang gabi po.